my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here
Amen, mga kapatid. Masaya po ba kayo sa umaga na ito? Kung masaya kayo ay malamang kayo po ay in love. Ano po? In love. Ayan. Purihin ng Panginoon sa umaga na ito at muli tayong binigyan ng pagkakataon na makakonek ulit kay Jesus sa umaga na ito. Sa mga nariyan po sa live ngayon ay magandang umaga po sa ating lahat. Ano po? Sister Nimpa, Ate Revy, Sister Shirley, Sister Sweetie, Sister Des Flores, Sister Mildred, Nanay Nerissa. At pakinggan natin si Pastor. Tapos, ganun ulit. Balik tayo dun sa kabila. Isang perero na lang ngayon. Sa dulo na lang. Ano? Subukan natin para mas marami. Kasi maganda rin daw itong book ng devotional yung kay Pastor George Arnett. Tingnan natin. Ano? Nakikita ko puro prophecy yung 10 pa lang nakikita ko. Pero tingnan natin. Ano? Saan na yung aking ito. Mga kapatid at mga kaibigan, na ngayon po ay January 2, yan, pangalawang araw po ng buwan niya ito at napakabilis ng panahon. Ano? Nawa po ating dalangin sa bawat isa sa atin ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon po ang ating pag-aaral ay part 1 ng kapanapanabik na panahon. Dito pa rin po sa aklat ng baka ating malimutan. Yan. So tayo po ay manalangin para po sa ating pong pagsisimula. Kahangahangang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong mga puso't isipan. Nawa maintindihan namin ang aming pong mapag-aaralan, O Diyos, at kami po ay maging matutunan namin ang mga panahon na kapanapanabik at amin pong itong abangan. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pag-gising niyo po ngayon pong umaga sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pag-aaral. Dito po sa ating pinaka-key text. 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at takan mo ang aklat. Hanggang sa panahon ng wakas, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. So kahapon ay ating po na pag-aralan na ang Biblia ay dapat nating pag-aralan. No? Ito yung bato ng alaala kung saan ating pong inaalala yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. So ngayon naman po ay ating pag-aaralan yung pong karunungan, yung kapanapanabik na panahon. Yung palang kapanapanabik na panahon na binabanggit dito sa talata. Marami ang mga taong paruot parito. Bakit kapanapanabik? Dahil kung nabuhay ko tayo noong 1990, ay meron ng mga masasakyan, mga 1990. Pero noong mga panahon na kabayo lang ang transportation, kapanapanabik na panahon nito sa panahon ni Daniel, sapagkat ang mga tao ay parot parito. Marami ang mga taong sumasakay sa eroplano, di ba? Na mabilis nakakarating sa kanilang pupuntahan. Yun nga lang, yung aksidente ay talagang nariyan, ano? Yung aksidente talagang mabilis din naman sa panahon natin ngayon. At ang isa pa sa mga kapanapanabik na panahon, ang kaalaman ay lalago. Ibig sabihin, sa panahon natin, marami na naimbento, di ba? Pero mas marami pa ang maiimbento sa susunod na panahon, mga kapatid. Ayan, yan po yung ating aabangan. Mas marami pang maiimbento sa susunod na panahon. Ang Amerika, nung unang bahagi ng ika-19 na siglo, ayon sa mananalaysay na si Ernest Sandem, sabi dito ay lasing tungkol sa milenyo. Ang lahat ng mga uri ng Kristiyano ay naniniwala na sila ay nasa pinakadulo na ng kaharian ng Diyos. Ayan, naalala ko nung year 2000. Ayan, yung tinatawag na millennium. Meron nga tayo aklat na ginawa nun yung may aklat ng millennium. Grabe, ang panahon na yon ay akala na maraming mga tao ay nasa dulo na ng panahon ng sanlibutan. Ang year 2000. Darating na ang Panginoon. Marami ang mga naganda sa pagdating ng ating Panginoon year 2000. Ang nakakatakot at mapangwasak na lindol sa Lesbon noong 1755 ang nagturo sa isipan ng marami ng paksa ng katapusan ng mundo. Ngunit ang pinakamahalagang pampasigla ay nag-ugat sa mga kaganapan ng revolusyon
Frances noong 1790. So ito yung history, mga kapatid, ano? At ang pinaka nakakakilabot nga yung pong lindol sa Lisbon, na sinasabi ng maraming mga tao, ay ito na ang malapit na ang wakas ng sanlibutan. Malapit ng wakas ng sanlibutan. Marami ang mga nagpatayan din sa panahon na yun, 1790. Ang mga kaguluhang nagaganap sa lipunan, politika at relihiyon ay nagpapaalala sa mga tao ng mga paglalarawan sa Biblia ng tungkol sa katapusan ng mundo. Ayan, ito pala ay palatandaan ng ikalawang pagdating ng ating pong Panginoon, yung digmaan, yung lindol. Pero wala nakakaalam ng ikalawang pagdating ni Jesus, yung date. Pero ating dalangin nga, mga kapatid, ngayong 2025, dumating na ang Panginoon, yun yung ating dalangin. Bagamat hindi natin alam ang eksaktong date, di ba, ng taon. Ayaw naman natin diktahan ng ating Panginoon na siya ay bumalik na. Pero yun yung ating dalangin dapat. Yun dapat yun ang ating idinadalangin, mga kapatid, para tayo ay maging handa. Yun dapat. Kasi sabi sa writings ni Mrs. White din out of 20 na mananampalataya, sabi doon sa Christian Services, wala ni isa ang handa sa pagdating ni Jesus. Kaya ang technique natin pala dyan para maging handa tayo sa pagdating ni Jesus, idalangin natin na dumating na ang ating pong Panginoon. Kasi nakikita natin yung mga palatandaan na ang sanlibutan ay malapit na magwakas. Ang karahasan at kadakilaan ng sakuna sa Pransya ay bumaling sa mga mata ng mga scholar sa magkabilang panig ng Atlantiko tungkol sa manghula sa Biblia ng Daniel at ng Apokalipsis. Ibig sabihin, marami ang mga Bible scholar ang sila ay talagang nayanig. Bakit nangyayari sa sanlibutan ang mga ganitong sakuna? Bakit may mga gera nangyayari? Ang mga tao, ang mga Bible scholar ay muling binuksan ang pahina ng banal na kasulatan, lalo na sa aklat ng Daniel and Revelation, kung saan nakita nila na ang ating sanlibutan ay nagpapakita ng mga palatandaan kung saan sinabi ng banal na kasulatan, malapit na ang pagdating ni Jesus. Sa partikular na di nagtagal, maraming estudyante ng Biblia ang nagkaroon ng interes sa mga hula sa panahon at sa taong 1798. Ngayon, 1798 na yan, yung dulo ng 2,300 days, mga kapatid. Yan yung panahon ng yung mga bihir na yan. Yun yung panahon na malapit na yung matapos yung 2,300 days na yung 1798 na yan. Iyan yung panahon ng noong Pebrerong taong iyon, ang General Napoleon na si Berthier ay lumusob sa Roma at pinatalsik sa trono si Pope Pius VI. Ibig sabihin, mga kapatid, dito yung prophecy na yung dulo ng 1798, yan yung panahon kung saan natapos yung paghahari ng tinatawag na Little Horn. Ayan, sang-ayon sa propesiya sa Daniel. Natapos dito yung paghahari noong pong Pope sa Rome, at yung persecution ay naibsan sapagkat marami ang mga pinatay noong mga panahon na yan, bago ang mga panahon na itong 1798. Marami ang mga pinatay ng mga Kristiyano. Ano po yan sa prophecy? 1,200 years, mga kapatid. Marami ang pinatay na mga naghawak sa banal na kasulatan. At salamat na lamang kay General Napoleon, ay inutos niya na patalsikin sa trono si Pope. Bakit? Dahil gusto ni Napoleon na masakop ang buong Europa. Ngunit ang sabi ng Panginoon, kailanman ang buong Europe ay hindi na magkakaisa. Pero challenge ni Napoleon ang Diyos. Kaya isa sa mga ginawa niya para mapagkaisa ang buong Europa, mga kapatid, ay patalsikin sa trono si Pope Pius. Kaya ang 1798 para sa maraming scholar sa Biblia ay naging punduhan para sa pag-uugnay ng secular na kasaysayan sa hula ng Biblia. Ibig sabihin, malaking bahagi sa prophecy ang 1798. Yan, dahil sinabi rin sa Revelation na yung sugat ng halimaw ay gumaling. Ibig sabihin, during this time, nasugatan ang halimaw. Yan, nasugatan yung halimaw. Ibig sabihin na nasugatan yung halimaw, nawala yung kanyang kapangyarihan. Yun nga yung Pope
nawala yung power niya na mag-control sa sanlibutan, i-persecute ang gusto niyang i-persecute, ipapatay ang gusto niyang ipapatay. Nasugatan siya sa time na ito, sa panahon ni Napoleon Bonaparte. Sabi pa rito mga kapatid, sa paggamit ng simulain ng hula, ang isang araw ay katumbas ng isang taon, no? Sa prophecy, no? Tatandaan po natin yan. Ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Nakita nila ang pagdakip sa papa bilang nakamamatay na sugat ng Apocalypse 13:3. Yan yung sinasabi natin. At ang katuparan ng 1,260 o 1,260 years nahula sa Daniel 7:25 at binanggit din ito sa Apocalypse 12:6-14, chapter 13 verse 5. Yan, katupalan ng hula mga kapatid, nasugatan ay yung pong halimaw na ikamamatay yung papa. Ibig sabihin halos wala siyang naging power at the end of 1,260 years. Pero sa loob ng 1,260 years mga kapatid, grabe, marami ang mga pinatay. Yan, during that time, na mga Kristiyano na naging martir dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang mga scholar ng Biblia, ayon sa sinulat ni Sandin, ay naniniwala na sila ngayon ay may tamang punto sa prophetikong kronolohiya ng Apokalipsis at Daniel. Ang ilan sa kanila ay nakatitiyak na maaari na nilang markahan ang kanilang sariling lokasyon sa paglalahad ng may prophetikong kronolohiya. Yan. Sabi pa dito, sa wakas marami ang nagmungkahi na ang hula ng Daniel 12:4 ay natutupad na. 600 taon bago ang kapanganakan ni Kristo, isinulat ng propeta, ngunit ikaw o Daniel, ilihim mo ang salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So dito po mga kapatid ko, no, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang mga aklat. So bakit kaya, ano kaya itong ilihim ang mga salita at tatakan ng aklat? Ano kaya yung ibig sabihin niyan mga kapatid? Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Isa sa mga kaalaman na binabanggit din dito ay particularly unang-una sa pagkaalam sa salita ng Panginoong Diyos, sa pagkaalam ng prophecy. No? Bonus na lang mga kapatid na naimbento ng mga tao yung ganitong bagay. Bonus na lang yun. Pero yung kaalaman na tinutukoy particularly dito sa aklat ng Daniel ay yung maunawaan yung prophecy sa Biblia. Marami ang tatakbo ng paruot parito, yan, na mangangaral ng salita ng Panginoong Diyos at ng prophecy na ito. Dahil sa gayong mga pangyayari sa daigdig, marami ngayon ang naniniwala na sila ay dumating na sa panahon ng wakas, no? Dahil nakikita natin, totoo yun, dahil nakikita natin ang mga bagay-bagay sa sanlibutan, naunawaan na ng mga tao ang prophecy. Marami ng mga tao ang mayroong kaalaman sa teknolohiya. Tayo ay nasa panahon na ng AI. Yung mga bata na ipapanganak mula ngayong 2025 ay tatawaging baby beta, na sila ngayon ay mga batang nabubuhay sa AI. Yan. Oh. Kaya kung kami magkakaanak ni Mrs. ngayong taon, baby beta na yung tawag sa kanya. Nasa panahon na tayo na malapit na ang wakas. Ako po'y naniniwala mga kapatid. Panahon na tayo na sa panahon na ng wakas. Gaya ng dati, ang mga mata ng mga estudyante ng Biblia ay literal na naparuot parito sa mga hula ni Daniel. Ayan ang sinasabi natin. Habang sinisikap nilang makakuha ng mas malinaw na pagkaunawa sa mga kaganapan sa katapusan ng panahon. Marami na pong pag-aaral tungkol po sa prophecy dito sa aklat ng Daniel. At nakita natin, kumpirmado nga, na tayo ay wala na doon sa panahon ng Greece o panahon ng Roman Empire. Tayo ay nasa panahon na ng 10 divided kingdoms, ang Europe. At tayo ngayon ay naghihintay na lamang ng pagdating ng Panginoon. Pero bago dumating ang ating Panginoon, marami pang kaganapan. May mga persecution pang darating. Pero ganun pa man, ang Diyos ang ating pong ang Diyos ang ating kalakasan, ang Diyos ang magprotekta sa atin. Wala tayong dapat ikatakot. Ang pinakamahalaga sa ating paghihintay, ang dumating na ang ating tagapagligtas.
Ang huling bahagi ng ikalabing-walong siglo at unang bahagi ng ikalabing-siyam na siglo ay nasaksihan ng walang katulad na bilang ng mga aklat na inilathala tungkol sa propesiya ng Biblia. So yung 1979 na yan, nakita, tapos yung 1844, nakita mga kapatid, yung dulo ng propesiya. Yung dulo ng propesiya. At yung prophecy, bago dumating si Jesus Christ ng mga palatandaan, ay nakikita pa rin natin ngayon. Yung digmaan, yung sakuna, yung moral, yung pagbagsak ng moral ng mga tao ay nakikita natin. Ibig sabihin, kinakailangan natin talagang maganda sa ikalawang pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, ang propesiya sa Biblia ay natupad. Hindi lamang sinuri ng mga tao ang mga isinulat na Daniel na hindi kailanman bago, kundi ang kaalaman sa mga hulang iyon ay mabilis ding dumarami. Ito ay isang panahon ng propetikong pagkapukaw. So, yung pong 12:4 na ang kaalaman ay lumalago, particularly sa propesiya ng banal na kasulatan. And again, marami ang mga tao na totoong parot parito sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. At syempre, pwede rin natin iugnay sa sanlibutan na ito na high-tech na tayo. Tatakbo ng parot parito ang maraming mga tao. Mabilis na ngayon, mabilis pa sa kabayo ang mga tao ngayon. Lumalago ang kaalaman sa panahon ng AI ngayon. Pero ang pinaka-the best ngayon, hindi yung babantayan natin yung mga high-tech. Ano pa kaya yung may imbento sa susunod na panahon? Hindi yun ang babantayan natin. Ang babantayan natin, yung ating mga sarili, na kung tayo ba ay handa sa ikalawang pagdating ng ating pong tagapagligtas. Yun ang pinaka-issue dito mga kapatid. Kamusta tayo? Na tayo ngayon na nakakasumpong ng mga propesiya sa banal na kasulatan. Kamusta po ang paghahanda natin sa ikalawang pagdating ni Jesus? Alam ko po na marami tayong mga panalangin sa buhay na ito. Alam ko po, hopeful tayo ngayong taon na ito kung ano ang mangyayari. Diba? Hopeful tayo kung marami pa tayong pwedeng gawin sa taong 2025. Pero naisip ba natin na minsan na dapat nating idalangin na, Panginoon, dumating ka na ngayong 2025. Gusto na po namin dumating ka. No? Habang kumpleto pa yung pamilya namin, habang buhay pa yung mga magulang namin, mga kapatid namin, ayaw na namin kami malagasan bago kayo dumating. Yun ang aking dalangin sa mga oras na ito, mga kapatid. Sama-sama po naman tayong dumalangin na dumating na si Jesus Christ ngayong taon na ito. Dumating naman. Kung hindi ba darating ang Panginoon sa taong ito, patuloy pa rin ang ating panalangin. Pero ang goal natin sa panalangin natin, number 1, dumating na ang ating panahon, ang ating pong Panginoong Diyos ngayong taon na ito, mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating tagapagligtas at tayo ngayon ay mananalangin na, at pagkatapos ng ating prayer and reflection na pangunahan ni Brother Melvin, tayo po ay makikinig sa God First Morning. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at happy Thursday po sa inyo pong lahat. Amen. Isang maigsi at magandang message patungkol sa prophecy, Daniel and Revelation. So ayan, tunay naman na mga prophecy na tutupad na, lalo na yung tatalino yung mga tao, mga kapatid. Ayan, panahon na ng AI. Matatalino na talaga mga tao. Kaya naman ay dapat tayo maging matalino rin. Maging matalino rin tayo, mga kapatid. Ang panahon ay tunay na malapit na. Patuloy tayo maghanda. Huwag tayong magpapasilo sa kaaway. Lagi nating unahin ang Panginoon. At kaya dahil dyan, unahin natin ang Panginoon muli para ating mabago yung ating karakter. Kailangan tayo maalis yung ating pagiging makasarili. Bago tayo lumipat doon sa CLPM, sa God First Morning, nice ko muna batiin si Sister Sus M. Sanchez. Magandang umaga po. Welcome po dito sa ating Discipleship Ministry Morning Devotional. Welcome po kayo everyday. At ini-invite po kayo ni Jesus na muling babalikan. Hindi ako nag-i-invite sa inyo. Si Jesus po pinasabi lang po sa akin. Sabi niya, invite mo ulit si Sister Sus M. Sanchez na muling
makisama sa atin sa devotional and prayer. Ano po? Iyan niyo po sasama natin na yung buong pamilya sa panalangin mamaya. Ngayon ay kumonect tayo doon sa ating God First Morning at sakto-sakto alas 5 para tayo ay mas matuto pa kung paano tayo magiging handa. Ano po? Na po yung oras alas 5 na. Pero gusto ko po sa inyo ipaalaala na meron po tayong mahalagang isang material na pang ating pong spiritual nourishment pa rin. Yung pong ating devotional book na isinulat po ni Elder o ni Dr. George Knight. George Knight ay yung Lest We Forget ay bahagi po yun ng ating pong advocacy dito po sa CLPM, yung pong history ng ating church in preparation for the second coming of Christ. So kung wala pa po kayong kopya nun mga kapatid ay mag-secure na po kayo ng personal copy nyo sa family at nakaabang na ho ang mga aklat na ito na magagamit po ninyo sa inyong mga reading para sa ating pong pagpapalakas ng ating spiritualidad. Inihiling ko po ng bawat mga pastor ay inyong lapitan mga kapatid at humingi po kayo ng inyong kopya at yan po ay may bayad naman po mga kapatid. Hihingi po kayo pero may bayad. So yan po ay ating pong gagamitin dito sa ating pong God First Morning. Siguro by next week ay babasahin na po natin siya at ma-assign po natin ang bawat isa dito na basahin yan. May Tagalog copy po tayo niyan. At bago po tayo magsimula sa ating mga reflections, yun po muna ang ating babasahin, yung po ating materials na yan para po tayo ay maging handa sa lahat ng mga gagawin natin sa maghapon. Purihin ang ating Panginoon. Okay, so salamat po ng marami. So bago po tayo magsimula sa atin pong programa sa God First Morning, nais ko pong i-announce sa atin na meron po tayong mga bisita na darating sa January 6 to 10. So ngayon po ay January 2 na ngayon. Sa Monday po magsisimula ang Team Gugma, ang atin pong mga kabakas, ang atin pong mga kasama sa adhikain ng stewardship department, ang Team Gugma, na sila po ang mangunguna sa atin pong programa ng God First Morning. So atin pong i-promote sa atin pong mga kapatid, mga kamanggagawa, ang God First Morning na pangungunahan po ng Team Gugma sa January 6 hanggang 10. Tayo po ay magsisimula na po sa atin pong God First Morning. Pastor Nelson, meron pong ipinadalang link sa atin para ho sa ating evaluation ng ating program. Parang medyo namali ata ho ng pagkaka-send sa link. May nag-message po sa akin na parang na-send the link ay yun pong Ellen G. White writings, no? Pastor Ernie, kung nandyan ka po ay paki-check uli at i-load uli dito sa ating chat box yung pong evaluation ng atin pong program na Daily Spiritual Empowerment, GFM and Me, ay gusto po nilang masagutan na at magbigay po sila ng mga feedbacks para sa ating ginagawang programa. Salamat po mga kapatid. Marami pong salamat. Sige po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then-known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death,
suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
atin pong hilingan si Elder Moises Canlas para po sa pangunguna sa panalangin. Elder? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, aming manlalalang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moises. Ikaw na Diyos na banal. Ikaw ang aming manlalalang. Sa inyo ang kapurihan, ang kalwalhatian, magpakailanman. Ikaw ay sagana sa kawaan, banayad sa pagkagali. Busilak ang inyong puso. Ang inyong kagandahang loob ay magpakailanman. Sa umagang ito, dakilang Diyos, itinataas namin ang papuri at pasasalamat na minsan pa'y niloob ninyo na sa platform na ito ng social media, makipagniig ang iyong bayan sa dakong ito ng CLPM upang mag-aral, makinig, at makipagbahagi ng iyong kadakilaan ang mga salita ng buhay na pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, O Diyos. Ang mga may bahagi sa umagang ito, dakilang Diyos, aming inilalapit, kasihan nawa ng banal na Espiritu. Upang sa umagang ito, dakilang Diyos, ang aming pagpuri at pasasalamat maging kalugod-lugod sa aming manunubos. Salamat po, Diyos, sa inyong pakikisama. Pagpalain kaming sama-sama. Ito po ang aming samutiling. Kalakip nito'y nang hihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po ng marami sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So salamat po, Elder Moises, sa pangunguna sa panalangin. So ngayon po ay ang atin pong tagapagsalita ngayong umaga ay si Pastor Marlon Sakdalan, ang isa po sa atin pong area chairman, coordinator po dito po sa CLPM. Ngunit bago siya magsasalita, mga kapatid, o magbibigay ng reflection, mensahe na patuloy natin pinag-aaralan ang Council on Stewardship, ay tayo po ay makakarinig muna ng isang tanging handog, tanging bilang na papuri sa ating Panginoon na paghahandog ng atin pong mga kapatid. Sir, tayo po ay special number na. Salamat. On March 23, 2021, the 400-meter freighter Ever Given got stuck in the banks of the Suez Canal, blocking the passage of all ships trying to cross the canal. The Ever Given incident had major consequences, as 10% of international maritime trade passes through this route. Just about 420 ships, loaded with 26 million tons of goods, remained blocked during the days the vessel was grounded. Losses exceeded $38.4 billion, approximately $400 million an hour. A similar problem may happen when our giving channel is clogged by unfaithfulness or distrust. In other cases, even well-intentioned people who love God's work may obstruct their giving channel by frequently giving their whole offerings to specific projects of their interest. In this way, they inadvertently cripple other branches of the work that are equally important or even more important in Jesus' missionary master plan. On December 25, 1865, Ellen G. White was given a vision in which she saw that the health reform was a great enterprise, closely connected with the present truth. She also saw that Adventists should have an institution where the sick could be treated for their diseases and also learn how to take care of themselves so as to prevent sickness. After a massive campaign was launched, both poor and rich church members contributed significant amounts to support the advancement of the Health Institute in Battle Creek. However, surprisingly, Ellen G. White cautioned them that despite their good intentions,
this action was misguided. She warned that they were, so to say, obstructing their giving channels. But how? Then she explained that care should be taken not to cripple other branches of the great work which are of equal or greater importance at this time. When people give all their offerings only to specific destinations of their preference, they restrict the influence of their offerings and disable themselves from doing as much in other directions as they should otherwise do, said Ellen G. White. Therefore, she said that with every stirring appeal to our people for means, there should have been a caution not to rob other branches of the work. The underlying principle of this statement is that all branches of God's work everywhere should receive our equitable support to ensure that they will grow simultaneously. This can be likened to nourishing a body. When it receives proper nourishment, all its parts thrive at the same time. Following this principle, which is aligned with Jesus' commission in Acts 1:8, the Adventist Church voted in 2002 for the combined offering plan. This plan proposes that all unassigned offerings should be equitably distributed locally, regionally, and internationally, supporting all segments of God's work. When distributing our offerings, let us keep our giving channel unblocked, providing regular and equitable support simultaneously to all missionary endeavors in all places. May we put our desires last and God first. Wala
lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. 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 Ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Okay, atin pong ibigay kay Pastor Marlon ang pagkakataon, Pastor. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Purihin ho natin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat tayo ay patuloy na ginising at binigyan ng buhay upang atin hong damhin ang kanya pong pagpapala. Isang taong lumipas ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na atin hong napanagumpayan ang lahat ng mga hamon sa buhay. Isang taon na pinagpala po tayo kaya hanggang ngayon ay malakas at buhay po tayo. At ngayon po ay harap tayo sa panibagong taon. Babaybayin po natin ito na hindi natin alam ang laman ng 2025. Pero dahil alam natin na pinatnubayan tayo sa nakalipas na panahon, ay aharapin po natin ito na mayroong lakas ng loob at ito ay mapapanagumpayan po uli natin. Maliban nating makalimutan yung kanya pong pag-iingat sa nakaraan, mga kapatid, hindi po natin mahaharap ng may tapang ang taong darating. Subalit kung alam natin ang kanya hong pag-iingat ay sapat at atin hong naranasan, tayo po ay patuloy niyang papanubayan sa taong darating. Nais ko pong hilingan ang ating hong host, kung pwedeng i-host po ako, aking isi-share ating hong leksyon para ho sa umagang ito. Yan. Ang ating hong pag-aaralan ngayon ay Preaching Practical Sermons. Ito po ay matatagpuan sa Councils on Stewardship, Chapter 6. Yung pong unang mga paragraph doon ay atin hong tatalakayin. Napakahalaga at napakainam na atin hong pinag-aaralan ang mga sulat ng ating propetisa. Salamat po at mayroon tayong ganitong programa na nagpapalakas ng ating spirituality at tayo po ay lalong nalalapit sa Panginoon. Sabi po rito sa una pong mga salita na atin hong pinag-aaralan, Councils on Stewardship, giving for the necessity of the saints and for the advancement of the kingdom of God is preaching practical sermons, which testify that those who give have not received the grace of God in vain. So dito po makikita natin yung pagbibigay sa pangailangan po ng iglesia, ng mga kapatiran, at para ang gawain ng Panginoon ay sumulong. Yun daw po ay preaching practical sermons. The reason why we give is not because we want to be blessed by God. Hindi po yung rason na tayo ay magbibigay sa gawain at sa iglesia ay sapagkat gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay o tumutulong para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon ay sapagkat pinagpala na tayo ng Diyos. Ano bang maibibigay natin kung hindi pa tayo pinagpala ng Panginoon? Kaya nga po tayo tumutulong, tayo ay nagbibigay, tayo ay nakikisangkot sapagkat gusto nating maibigay yung tulong natin mula sa ibinigay ng Diyos sa atin.
Bonus na lang po yung tayo ay pagpapalain muli ng Panginoon. Nasa Diyos kung tayo muling pagpapalain niya sapagkat tayo ay naging katiwalang mabuti sa kanyang ipinagkatiwala sa atin. Sabi ng bandang huli ay, which testify that those who give have not received the grace of God in vain. So yung mga pagbibigay ho natin, yung pagtulong natin, pakikisangkot natin, ay hindi ho mawawala ng kabuluhan sapagkat alam ng Diyos at nakikita ng Diyos yung ating ginagawa para sa gawain niya. Pero yun po ay response na lang doon sa pagpapalang ibinigay po niya sa atin. At ang susunod, kung gusto ho nating magkaroon ng influence o ng lakas ng kapangyarihan upang ang ibang mga tao ay atin ho silang maikayat at sila ay tutulad sa atin. Ang sabi rito ay a living example of an unselfish character which is after the example of Christ has great power upon men. Hindi po yung example sa ibang tao. Hindi po yung example sa ibang mga nakikita natin, kundi yung example from Christ. Kapag ka nakita po yung unselfish character, ibig sabihin, yung pong ating pag-uugali ay nakita na hindi ho ito selfish, kundi ang iniisip ay sa kapakanan po ng iglesia at sa kapakanan ng gawain ng Panginoon. Mayroon daw po itong dakilang kapangyarihan sa mga tao upang tayo makahikayat. Kasi nga, yung pong nakakahawa palang bagay ay yung ugali. Yung nakakahawang bagay ay yung ating ginagawa. Pag ginagawa mo at nakikita ng iba, makaka-impluensya ka. At yun po ay mayroong malakas na kapangyarihan para sila ay ma-impluensyan. Kagaya po nito, tayo po ay nagkakaroon ng God First Morning, napakaaga na tayo gigising. Sapagkat inimpluensyan ho tayo ng ating Pangulo o ng ating mga leaders ng CLPM para gawin ito at sa gabi mayroon pa rin tayong programang sinasagawa. Meaning, yung pong unselfish character, yun pong hindi makasariling pag-uugali. Pag ito po ang nakita, ito po ay gagayahin at ito ay mayroong kapangyarihang malakas sa mga tao at sa mga kapatiran sa iglesia na sila'y patuloy ding gagawa para sa gawain ng Panginoon. Those who do not live for self, ibig sabihin yung hindi po mga makasarili, yung gumagawa sa gawain ng Panginoon, will not use up every dollar meeting their supposed wants and supplying their conveniences. Hindi po nila uubos-ubusin yung kanila hong pera para ho sa kanilang pansariling katuwaan at conveniences, but will bear in mind that they are Christ followers. So yung mga hindi makasariling tao, palaging nasa isip nila, ako ay tagasunod ng Panginoong Hesus. They are Christ followers. At hindi ho yung lahat ng luho ay gagamitin yung kanilang pananalapi para matustusan ang kanilang sariling kagustuhan. Masarap po ang mamili ng mamili. Masarap po ang magkaroon ng conveniences. Masarap po ang mabuhay ng maraming mga gamit. Pero yung daw taong hindi ho selfish, hindi niya uubusin ang lahat ng kanyang salapi para sa kanyang kagustuhan at para sa kanyang sariling conveniences. Kung ating titingnan sa panahon natin ngayon, napakasarap mamili ng mga gadgets. Yung ibang mga mayroong kaya sa buhay, pagka bago yung cellphone, bagong labas, gusto nila mayroon silang ganon. Masarap mamili sapagkat kung marami kang pera. Pero hindi raw ubusin lahat ng pananalapi ng isang taong hindi ho makasarili. Kundi kanyang iniisip at palaging daladala sa kanyang isipan na siya ay tagasunod ng ating Panginoon Hesus. Kung siya ay tagasunod ng ating Panginoon Hesus, kung anong ginawa ng ating Panginoon ay yun din ang kanyang gagawin. Ibig sabihin, kung ang Panginoon ang kanyang araw-araw na gawain noon ay para isulong ang nagawain, para isulong ang pabalita, at para sa gawain ng iglesia. Ganon din ang isipan ng isang taong hindi husakim. And that there are others who are in need of food and clothing.
ang iniisip niya ay siya ay tagasunod ng Panginoon at mayroon daw ibang tao na nasa kanyang isipan na nangangailangan ng tulong ng pagkain at ng pananamit. So, ang taong hindi sakim, ang taong hindi makasarili, ang iniisip niya ay ang Panginoon at yung iba. Hindi lang yung kanyang sarili, kundi ang kanyang iniisip, yung kanyang perang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya, ay kasama doon yung pangangailangan ng iglesia at kasama rin doon yung pangangailangan ng ibang tao. Mayroon po itong nakalagay dito, sabi niya. Extending one hand to help somebody has more value than joining two hands for prayer. Tayo ho ay mahilig o palaging nananalangin. Umaga, gabi, tanghali, palagi ho tayong nananalangin at masarap hong makipag-usap sa Panginoon na atin hong pinagsasama yung ating dalawang kamay bilang tanda ng paggalang natin sa atin hong Panginoon sa ating pananalangin. Palagi ho tayong nananalangin. Pero kung hindi natin in-extend yung ating tulong sa iglesia, sa tulong sa gawain ng Panginoon at tulong sa nangangailangan, ay hindi ho daw yun ang pinakamahalaga. Mas mahalaga yung pag-extend ng ating kamay, ng ating tulong sa iba, kaysa doon sa pananalangin. Nakita po natin mga kapatid na mahalaga pala yung pagtulong, hindi lang puro panalangin. Manalangin at tumulong, yun ho ang napakahalagang bagay. Sapagkat yung preaching practical sermon ay yung pagbibigay at pagtulong at paggawa sa gawain ng ating mahal na Diyos. Those who live to gratify appetite and selfish desire will lose the favor of God. Yung mga makasarili at ang kanilang iniisip ay yung kanilang sariling kagustuhan lang at hindi naiisip yung iba. Kasi yung pong selfish, ang kanya lang tinitingnan ay yung kanyang sarili kasi self-centered siya. Kung ano ang kanyang mapapakinabangan, kung ano ang kanyang magagawa para sa pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Lahat ng kanyang iniisip ay pawang pangsarili. Lahat ng kanyang iniisip ay para guminhawa ang kanyang buhay kahit na yung iba ay nahihirapan. Kung atin lamang pagbabulay-bulayan yung nasa banal na kasulatan na umani ng napakarami. At nag-extend pa siya ng lalagyan upang may paglagyan yung kanyang inani. Hindi man lang naisip yung kapitbahay, yung kamag-anak, yung nakikita niyang nangangailangan para matulungan. Pero ang sabi doon ay nandun na lahat sa kanya at naipon niya ang kanyang inani. Pero kung mawawala naman ang kanyang buhay, anong mangyayari doon sa kanyang inani? So dito mga kapatid, yung taong nabubuhay sa pansarili at ang iniisip lamang ay ang kanyang kapakanan at nakasentro palagi sa kanya, hindi ang Diyos kundi ang kanyang sarili, mawawala. Ang sabi niya, will lose the favor of God. Una sa lahat, ito'y nakakatakot kapag nawala na ang Diyos sa ating tabi. Hindi dahil iiwan tayo ng Diyos, kundi tayo ang umaalis at lumalayo sa Kanya. And will lose the heavenly reward. Mawawala yung favor of God, at the same time mawawala yung heavenly reward. Sabi nga ng banal na kasulatan, ng ating pag-iipon ng kayamanan ay sa langit, hindi ho dito sa lupang ito. At yung reward na galing sa Diyos wala sa langit ay mawawala yon sa isang taong selfish, sapagkat ang kanyang naiisip lang ay kanyang sarili at hindi niya naiisip ang kapakanan ng iba. They testify to the world that they have not genuine faith. O pinapakita lamang po sa mundo na walang tunay na pananampalataya. When they seek to impart to others a knowledge of present truth, the world would regard their words as sounding brass and a tinkling cymbal. Doon sa mundo na kanilang pagbibigay ng kanilang knowledge upang ibahagi, ang sabi roon ang kanilang mga salita ay parang sounding brass and a tinkling cymbal. Sabi po rito mga kapatid, yung tinkling cymbals and sounding brass have often been used to signify words of emptiness and confusion. Ang isang taong makasarili
ang kanyang ibinabagahagi at ibinibigay sa iba ay yung kawalan at pagkalito. Sa halip na sila ay makatulong upang maimpluwensyahan din ang iba para tumulong sa gawain at sama-sama nating balikatin ang gawain ng Panginoon at ito ay mabilis na susulong, ay nagbibigay daw sila ng tinatawag na emptiness and confusion. Pero yung taong ang iniisip ay gawain ng Panginoon, ito'y nakaka-impluwensya sila upang lalong ang ibang tao ay makatulong sa gawain ng Panginoon. Let everyone show his faith by his works. Lahat ay ipakita ang kanyang pananampalataya sa magitan ng kanyang gawa. Faith without works is dead. Anumang klaseng pananampalataya mayroon tayo, pag hindi ho nakikita doon sa gawa, ito raw po ay patay. Nangayon po kay Greg Laurie, sabi niya, a faith that does not produce works is a faith that does not work. Dagdagan po natin yon. A faith that does not produce good works is a faith that does not work. So kahit anumang pananampalataya yan, kung hindi po nagpuproduce ng mabuting gawa, wala din hong halaga sapagkat ang pananampalatayang walang gawa, ito po ay patay. Let everyone show his faith by his works. Makikita sa kanyang pananampalataya sa magitan ng kanyang mga gawa. Ang pananampalataya na hindi nakikitang gumagawa, ibig sabihin ito po ay pananampalatayang patay. Ang ibig sabihin, yun ay pananampalatayang walang halaga at ito po ay pananampalatayang hindi nakaka-impluwensya sa iba para sila'y gumawa sa gawain ng Panginoon. Mayroon pang binabanggit dito according to Anton Klebhope. Faith without works is dead, but works without faith are worse still. Mere waste of time and nothing more. Yung pananampalatayang walang gawa ay patay, pero yung may mga gawa naman pero walang pananampalataya, masama din. So pares po yun. Mere waste of time. Parehong pagsasayang ng panahon. Na ikay nananampalataya, wala namang gawa. Gumagawa ka, wala namang pananampalataya, ay selfishness din po yun. Ibig sabihin, parehas pong walang halaga yung bagay na yun na dapat makita natin sapagkat yung ating pinag-aaralan ngayon ay preaching practical sermon. And preaching practical sermon ay yung paggawa sa gawain ng Panginoon. Wherefore show ye to them and before the churches the fruit of your love and of our boasting in your behalf. Ipakita ang ating pag-ibig, ipakita ang fruits ng ating pag-ibig pagka nagtulong-tulong, kapagka nagmamalasakitan, kapagka nag-aabutan ng kamay, ay ito po ay isang pagpapakita ng pag-ibig, ng pagtutulungan at pagtulong sa gawain ng Panginoon at ang gawain ng Panginoon pag binalikat ng bawat isa dito po sa CLPM, mabilis pong uunlad ang gawain ng Panginoon. Sapagkat kapag ang mga kapatiran ay nagmamahalan, nagtutulungan, nagbabalikatan at patuloy na ginagawa at sinusulong ang gawain ng Panginoon, mabilis pong magkaroon ng progreso ang atin hong iglesyang kinaaniban at ang atin hong misyon na kinaaniban. At ang panguli, ang sabi po rito ni Darrell T. Smith, I'd rather see a sermon than hear one any day. Mahalaga na makita yung sermon sa buhay natin kaysa yung makarinig ka ng sermon. Mas mahalaga yung ipamuhay yung atin hong mga sermon sa buhay. Ibig sabihin yung atin natututunan ay atin hong ipamuhay. Magbigay, tumulong, bumalikat sa gawain ng Panginoon, hindi upang tayo lalong pagpalain, kundi tayo pinagpala na. At kung tayo pagpapalain pa ng Diyos, yun po ay bonus mula sa Panginoon. At alam ko, ibibigay din ng Diyos sa atin ang higit na pagpapala para lalo pa tayong magamit sa kanyang banal na gawain. Pagpalain po tayo ng Diyos ngayong umaga. Amen. 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 Salamat po, Pastor Marlon, sa magandang pagtatalakay ng preaching practical
sermon. Tayo po ay dadako na po sa atin pong United Prayer. Akin pong hinihilingan si Brother Jonathan Paz, isang literature evangelist na siyang mangunguna sa adoration and confession at sa thanksgiving and supplication. Amen mga kapatid. Ayan ano po. At salamat sa magandang message. Nawa ating naunawaan ano po lahat. Kung hindi man ay ating i-reflect ulit ano po. Patungkol ito sa wealth ano. Patungkol ito sa wealth. Teka lang, buksan ko lang ang aking mga notes. Ako mahilig ako mang-collect ng mga notes ano po. Isa-isa natin yung mga sinabi ni Pastor. Ano na pangalan ni Pastor? Nakalimutan ko. Okay. So sabi dito ay una-una. Nagbibigay tayo. We give in response of the blessing we receive and not to expect more to receive. Nagbibigay daw tayo dahil ito yung ating tugon sa mga blessing na ating na-receive. Ano po? Hindi tayo nagbibigay dahil sa gusto pa natin makatanggap uli ng mas marami pa. Ano po? So, hindi ganun, ano? Baka magbibigay ako ng mas maraming offering kasi marami pang darating. So, nagkakamali po tayo doon. Ano po? Ano pa? Kailangan pag tayo ay bago daw tayo makapagbigay ay tinanggap na kasi natin muna yung blessing. At alam ng Panginoon ang alam ng Panginoon ang gagawin niya sa atin pag nakita niya tapat yung puso natin. Ano? Kahit di natin expect yan. Sabi nga, meron o wala, we give thanks to the Lord. Ano po? Minsan nga kahit nga iba yung bakit ang nangyari, salamat Panginoon. Dahil hindi mo natin alam ngayon yung dahilan na nangyayari na ito. Alam kong ito ay ayon sa inyong plano, susundin ko ang iyong kalooban. Ganun dapat, ano po? Unselfish character. Yun daw, pagiging hindi unselfish, nakakahawa yan, ano po? Ay, nakakahawa. Madali itong maka-encourage ng iba. Halimbawa, masipag ka sa gawain, ba? Makaka-encourage ka. Kasi hindi ka for sarili mo lang iniisip mo. Nakaka-encourage yan, ano po? Teka lang, ha? Ayan, saan na tayo? Unselfish people, yung mga unselfish people ay mga Christ followers, ano? They will not spend all the money for themselves but thinking of the needs of others. Hindi daw ubusin mga marami dito nahuhulog sa atin, ano? May pera ako, bibili ako ng ganito. Tapos pag may natirang kaunti, ito yung offering ko sa Panginoon para mas marami pa akong matanggap na blessing susunod. Mali mga kapatid, ano? Unahin natin yung Panginoon kung ano yung ating meron man tayo. Unahin natin yung Panginoon at yung ating kapwa. At saka tayo mag-spend ng gusto natin. At actually, wag natin ubusin lahat, ano? Reserve natin, baka may iba pang nangailangan. Baka one day, mayroon din tayong pangailangan, no? Huwag natin ubusin lahat, ano po? At isa pa ay faith without work is dead. Unahin natin yung selfish, we lose love. We lose the favor of God and we lose the heavenly reward. Ayan, ano, may ito na naman, inulit na naman yung yung warning, ano? Yun daw, selfishness ay mawawala yung favor ng Panginoon. At mawawala yung reward sa langit. Naka po, ayaw ko maging selfish, ano po? Sayang naman. O, di ba? So, faith without work is dead. Ay naman yung ating ginagawa kung wala tayong pananampalataya. Sayang lang, ano? So, kung tayo ay puro salita lang yung pananampalataya, yes, nananampalataya ako sa Panginoon. Tapos wala ka nang mapakitang gawa. Kasi wala din. Useless, ano po? Baligtad naman, gumagawa ka, wala ka nang pananampalataya. So, waste of time lang. Paano nangyari yun? Gumagawa, tapos walang pananampalataya. Yung ikaw ay gumagawa, tapos ikaw ay may duda. Yun ay sayang, ano? Sayang, gumagawa ka na, tapos bigla ka nagduda. Ay, baka magutom ako. Teka muna, pass muna. Ganun, ano? Sayang po, ano? So, pag tayo gagawa ng may pananampalataya, dapat siguraduhin natin yung ating pananampalataya. Sa huli, mga kapatid,
Sabi dito ay ang buod ng lesson na, na sinabi kanina ay ang tunay na kayamanan ay di lamang sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi ang paggamit na kung ano ang mayroon man tayo para sa gawain ng Panginoon at pagtulong sa kapwa. Hindi lang sa pera, kahit yung ating talent and skills, kayamanan yan, blessing yan ng Panginoon. Ayan ay magiging kayamanan kapag ginamit natin ang tama para sa Panginoon at pagtulong sa kapwa, mga kapatid. So nawa, tayo na bless sa umaga na ito. Tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. The faith without work is dead. O nga, si Pastor Marlon nga pala, Pastor Marlon Sakdalan. Salamat po, Pastor Marlon Sakdalan. Yan, minsan kasi kala natin nandun na tayo sa madalas pag nawawala tayo ng, minsan tumataas yung pride natin. Uy, may pananampalataya naman ako, gumagawa ako, nagbibigay ako, okay na ako. Huwag tayo mag-relax araw-araw, dapat tayo sumuko sa Panginoon. Isuko ang sarili sa Panginoon everyday. Po. Sabi natin, Rebe, amen, kaya tayo gumagawa at nagbibigay ay dahil pinagpala na po tayo ng Panginoon. So, ito, kaya tunay naman na kaya tayo nagbigay dahil pinagpala na tayo ng Panginoon. Wait lang. Ay nako, ako ay nagta-time out po. Dahil yan sa ubo. Ang ginagamot ko sa ubo ko ngayon, yung natural na tinuro pa sa amin ng kami mga bata pa. Bawang na may kalamansi. Masarap, maasim tapos maanghang. Pero pag nilagyan ko ng citrus na may na may, basta may flavor na parang hindi masyado maanghang at saka maasim. Masarap gumawa ng tulong ang bukal sa puso. Totoo yan, Nanay Neresa, po. Yan ay aking naranasan ng madalas. Paborito ko nga tumulong. So, masarap talaga. Masarap sa pakiramdam. Apo, ikaw ay tumutulong. Happy New Year din po dyan sa inyo, sa Kuya Arman. Sa gawing West, po. West side. West side, hindi po sa West Nueva Ecija. Doon sila sa West. Going West nila, West ng, tawag ito, ng globe. Nasa US kasi sila, po. So, ayan, patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Uy, teka muna, Kung narinig niyo kanina pagpasok natin sa LPM, nag-announce si Pastor Jerry. So, ganun na rin yung gagawin nila, po. So, nakita nila na maganda rin kasi yung book ni Pastor George Knight. So, yun ang una nilang nabasahin at tutuloy yung God First Morning na Councils on Stewardship. So, which is nauna na tayo. Nauna na tayo January 1. So, itutuloy lang natin to dahil nakita natin mainam at mabuti. At nakita rin naman nila na mabuti. Po. So, tuloy-tuloy lamang tayo at tayo patuloy na lalago. Po. So, ngayon ay oras ng panalangin. Tayo ay manalangin, mga kapatid. Huwag tayong magpakakampante. Palagi nating isuko ang ating sarili sa Panginoon. Po. Sama natin sa panalangin. Yung nag-chat sa akin, may prayer request siya. Ano nang ang pangalan? Brother Ramon Hernandez. Wait lang, titignan ko lang ulit. Okay, ito, nakita ko na. Sige, let's pray po, mga kapatid. Kung may prayer request, kung ilagay niyo po dyan. Anyway, kung hindi niyo man maisulat, sasama natin lahat yan dahil nababasa ng Panginoon ng ating puso sa mga sandali nito. Samahan niyo po ako manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po na ito ay patuloy ang aming pasasalamat sa inyo na ginising niyo ulit kami sa umaga na ito upang makarinig ng magandang lesson at matuto pang muli. Unang-una, salamat. Muli niyo kami pinalalahanan na ang mga tanda na nasa kasulat sa Bible ng prophecy sa Daniel at Revelation ay patuloy na nangyayari. Ang mga tao ay paruot parito.
Ang kaalaman ay lumalago, patuloy na lumalago. Tanda ng wakas ay malapit na, o dakilang Diyos. Salamat sa mga ganitong paalala. Kami muling na-alert, na-remind. Dapat naman din na kami maghintay pa. Dapat kaming patuloy na maghanda. At kami hindi mawaglit ang aming sarili na kami mahulog sa kawalan at mahuli ang aming oras. Nawa sa aming araw-araw na pakikinig palagi kami patuloy na matuto. At hindi lamang para sa aming sarili, kundi maibahagi din naman namin sa iba. Salamat din sa lesson na patungkol sa aming mga kayamanan. Hindi lamang pinansyal, kundi ang aming talento, oras, at karunungan ay aming maibahagi sa iba upang sa ganun makapag-ipon kami ng kayamanan dyan sa langit na bayan at mabubura ang aming pagiging makasarili. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang aming patuloy na pagbabago ng aming karakter, dahil nalaman namin na ang pagiging makasarili ay mawawala ng puwang na makapasok dyan sa langit na bayan o dakilang Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na tumarating sa aming buhay, ang aming pag-iisip ay nawawala ng kontrol, nawawala kami ng tiwala sa inyo paminsan-minsan, o dakilang Diyos. Baguhin niyo po kami, tulungan niyo po kami na maging tapat sa amin, sa inyo araw-araw, at alisin ang aming pagdududa at aming pagiging makasarili. Makapokus kami sa paglilingkod po sa inyo, pag-share na aming mga talento, mga gawain, at gayon din sa aming pagbibigay, pagtulong sa simbahan, sapagkat ito ay makatulong sa global na pangangaral para maipaabot ang pabalita sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At nang sa gayon, ang inyong pagbabalik ay mangyari sa lalong madaling panahon. Ayaw na po namin ang mahirap na buhay. Puro sakit, puro kalungkutan, puro problema, maraming pangayan sa kaliwat kanan, maraming hindi pagkakaunawaan, maraming pag-inggitan. Ayaw na po namin ng ganito, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na maging kasangkot sa gawain upang ang gawain ay matapos na maipalaganap ang mensahe sa buong sangkalupaan, at kami sama-samang sumalubong po sa inyo sa inyong nalalapit na pagbabalik. O dakilang Diyos, salamat sa inyong pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong pag-ibig. Ngunit heto kami hindi karapat-dapat. Patawarin niyo po kami kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga kahilingan ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan niyo po kami sa aming mga problema na pinagdaraanan. Kung kami man ay may kalusugang problem, ganoon din sa financial, gayon din sa aming mga relasyon, sa aming pamilya. Tulungan niyo po kami na ito ay aming masolusyonan, sapagkat sa aming sariling kakayanan wala po kami magagawa. Nais namin isama sa panalangin ng sambahayan Sister Nympha Rivera, kasama na yung kanilang gawain doon sa Tabacaw. Patuloy niyo po silang subaybayan sa bawat sandali, at kayo ang kanilang mga kasama sa kanilang gawain. Ang sambahayan ni Ate Reby, kasama na yung kanyang mga anak na malayo, yung kanyang mga kasamahan sa simbahan sa Leonardo, ay patuloy po silang pagpalain sa lahat ng pagpapala ng kanilang mga pangailangan. Gayun din ang sambahayan na Sister Flory, na kaibigan ni Ate Reby, yung kanyang mga isa pang kaibigan na bagong binyagan, ay patuloy na samahan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay bilang bagong mananampalataya. Nakahanib namin at patuloy na sila ay samahan sa kanilang mga pangailangan. Ialis po sa kanilang mga tukso na sila ay muling lumayo, sapagkat ito ngayong nais sa kanila na muling manatili po sa inyo. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Shirley Rosacinto, kung ano man ang kanilang mga nagdaraanan sa buhay. Sila po inyong samahan ng kanilang pangailangan na inyo pong ipagkaloob sa kanila. Gayun din ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama na yung kanyang anak na si Sister Hannah. Patuloy na karunungan na nagmumula po sa inyo ang kanilang maranasan. Patuloy na ang inyong pag-ibig, ang kanilang makita, at patuloy na maging
kami maging tapat po sa inyo sa lahat ng sandali. Dalangin din namin ang sambayan na Sister Des Flores, ang sambayan ni Sister Mildred, sambayan ni Nanay Nerissa, sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, kaya din ang sambayan na Sister Sus Sanchez. Patuloy na kung ano man ang kanilang pangailangan sa buhay, niyo pong ipagkaloob sa kanila, ano man ang kanilang prayer request sa mga sandali na ito para sa kanyang pamilya, sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya. Ayaw niyo po ipagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. Kaya hindi ng sambayan ni Sister Janet Gatmaytan, lalo na yung kanyang asawa na si Brother Jojo Gatmaytan, ang kanyang kalusugan at ang kapag-aaral ng kanilang anak. Kaya hindi ng sambayan ni sa Ate Sally Sanchez sa patuloy na kanyang kalusugan ay aming pinapanalangin po sa inyo at ang kanyang patuloy na pagiging matatag sa kanyang pananampalataya. Ang sambayan ni Sister Rosel Hernandez kasama na yung kanyang husband na si Brother Ramon Hernandez, anuman ang kalagayan kanyang asawa ay patuloy niya pong ipagkaloob sa kanila ang kanilang kahilingan at samahan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nawa patuloy ng inyong kabutihan ng kanilang makita at patuloy na ang kanilang pananampalataya mas maging matatag kaysa sa dati at patuloy na sila ay magtiwala po sa inyo. O dakilan niyo, sama din namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Emily, kasama na yung kanyang asawa at anak at ang kanyang mga anak na malayo, si John Mark at si Jovan. Patuloy sila samahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sambayan ni Pastor Nelvin Alabanza, gayon din ang sambayan ni Ate Reby, kasama ng kanyang mga kasambahay, kasama sa simbahan ng San Leonardo. Ang sambayan din ni Kuya Arman Reyes, ang sambayan din naman ni Nanay Nerissa, kasama ng kanyang mga kaanak na malayo, kanyang mga apo, mga anak, ay patuloy na ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan, kagalingan din ang aming panalangin sa lahat ng aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Nais namin patuloy sila na isama sa panalangin at patuloy na hipuin ay mapagpagaling na kamay si Tatay Divino Alabanza, gayon din ang kanyang mami at gayon din si Sister Vicky, Sister Hazel na nabibigatan sa buhay, Sister Mel Batavio Sienson, Sister Irian Mimilihor, Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Sinaida Manarang, at gayon din si Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Adel, Tatay Noel Alpindo, Tatay Aming Pakleb, si Brother Reynaldo Eusebio. O dakilan Diyos, kayo po ang aming dakilang mga gamot, kayo po ang aming pagtitiwalaan para sa aming buhay at kalakasan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Humihiling po muli kami ng kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors na patuloy na sumama sa panalangin. Ang iba'y nahulog, baka nawala yung signal. Okay lang. Okay lang po. Ganun talaga sa online world. Nawawala, humihina ang signal. Pero sa mga nanatili, salamat po. At alam ko na tayo ay kasama natin ng Panginoon sa ating panalangin. Sarap manalangin kahit mahaba. Ewan ko ba? Dati pag nanalangin ako ay maigsi lang. Pero masarap manalangin ng mahaba. Subukan nyo. Sabi ni Tatay Digong, huwag nyong subukan. Yan yung paggawa ng di maganda. Pero pagka maganda, sasabihin ko sa inyo, subukan ninyo. Subukan ninyong gumawa na maganda. Masarap manalangin mga kapatid. Kausap natin ang Panginoon. So ayan, sa lahat ng mga natili, God bless po sa inyo. God bless morning sa atin lahat. Salamat din po Ate Reby. At sa lahat ng mga nag-share, salamat po. 7 yung nag-share ngayon. Anyway, ay alam ko marami pa mamaya sa replay. Nakikita ko sa replay natin, may mga nanonood din. Yung mga hindi makapunta sa live. May mga trabaho. Sister Vicky, sorry to late po. Wala pong late, Sister Vicky. May replay naman. Yasog nyo lang ng kaunti. Okay din, pero bukas pumuli. Ganito rin oras. Ano ba yan? Oras na bulol na. So, ayan alam ni Nanay Nerissa na ako may sakit pa rin. Ako may naubo pa rin ako. Yung aking ulo medyo mabigat pa rin. Pero patuloy tayo magiging malakas, masaya sa Panginoon. At kung di tayo magtitiwala sa Kanya, paano tayong gagaling, di ba?
Sa tayo ay gagaling. Gagaling at gagaling. Ano po? Good morning po uli sa inyo lahat. Sige po, Ate Sally. Si Sister Vicky. Good morning din po sa inyo. Bukas po muli, 4:30 ng umaga. Umpisa natin yung kay Pastor George Knight. At pagkatapos sa CLPM na councils o stewardship, para yung ating makasarili, tunay, mapuksa natin, ano? Mahirap kalaban yung sarili. Pero sa tutulong ng Panginoon, pananalangin, magagawa po natin, ano? Salamat po sa inyo lahat at salamat din po, Pastor. Takbo na. Kaya lang, madilim pa pala. Maya-mayang konti na, baka makadapa tayo doon. O kaya di kayo makatapak ng hindi natin gusto, no? Ano, Pastor? God first morning po sa ating lahat. God bless po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus